pelikula ay naganap sa isang maliit na bayan ng Masinghal na nahaharap sa iba't ibang isyong panlipunan tulad ng katiwalian, kahirapan at kawalan ng oportunidad para sa kabataan. Sa isang masikip na classroom ng public school, makikita si Miguel na nagbibigay ng talumpati bilang bahagi ng isang debate tungkol sa katiwalian sa gobyerno. Kung ang kabataan ng pag-asa ng bayan, bakit tila kami nagiging biktima ng sistemang bulok? Panahon na upang kami ay kumilos at maging boses ng pagbabago. Kasama ni Miguel si Leia na siyang nangunguno sa isang rally laban sa hindi makatarungang pagpapalayas sa mga informal settlers. Samantalang si Kiko ay makikitang tumutulong sa kanilang palayan, habang nag-iisip kung paano makapagsimula ng maliit na negosyo para sa kanilang pamilya. Tay, hindi aasenso ang buhay natin kung dito lamang ako sa palayan, lalo't na't hindi sa atin ang lupang aking sinasaka. Anong gusto mong gawin, anak? Naisip kong mag-alaga ng baboy at para may pandagdag sa pang-araw-araw natin gastusin. Bata ka pa, anak. Baka mas lalo mahihirapan ka sa plano mong iyan. Huwag kang mag-alala, Nay, basta kailangan ko lang ng gabay mo at di tayo bababayaan ng Diyos. Sige anak, kung yan ang gusto mo, nandito lang kami ng tatay mo para sa mga plano. Salamat, Nay, Tay. Sinimulan ni Kiko ang kanyang plano na babuyan. Samantalang si Ella naman na kaibigan din ni Miguel ay nasa kanilang bahay, nakaharap sa computer at gumagawa ng isang application na layong makatulong sa pagsasaka. Isang araw, nagkita-kita sina Miguel, Leia, Kiko, Ella at Jay sa isang youth forum na isinusulong ng kanilang mayoral candidate na si Mayor Castillo na nangangako ng pagbabago. Magandang umaga sa inyong lahat. Kung ako ang papalaring manalo sa halalang ito, ipapangako ko na lahat ng taong walang tirahan, bibigyan ko. Lahat ng mga magsasaka magkakaroon ng lupang kanilang sasakahin. Lahat ng mga kabataan ay mabibigyan ng libreng pag-aaral. Wala ng kabataang pag-alagala sa daan. Lahat ng iyan ay aking tutuparin basta matulungan niyo ako sa halalang ito. Matapos ang forum, mapapansin nilang tila hindi totoo ang intensyon ng kandidato at ginamit lang ang mga kabataan para sa propaganda. Mga kasama, papayag ba kayong ang tatakbong mayor sa ating lugar ay gagamitin lang tayong mga kabataan upang siya ay manalo? Dahil alam kong lahat ng ipapangako niyo ngayon ay pang mga kasinungalingan lang at para makuha tayo ng bawat isa. Tama, Miguel. Ginagamit lang niya ang kanyang talino upang malinlang ang mga tao sa ating bayan. Lalong-lalo na tayo mga kabataan at pati na rin ang mga mahirap na kagaya ng magsasaka. Hindi ako papayag na maloko o malinlang nila ang mga magsasaka na kagaya ng magulang ko. Baka pag siya na ang mananalo, lahat ng kanyang mga pinangako ay biglang maglaho. At lahat ng mga tao dito ay mas lalong maging mahirap. Lalong-lalo na ang mga taong walang matirahan, ay mas lalo silang walang matuluyan. Tama! Kaya tayo mga kabataan, sama-sama tayo upang ipaglaban ang ating mga karapatan. Hindi dapat tayo maniniwala sa mga sinasabi nila. Panahon na para ipaglaban ang mga kabataan ay kumilos para sa pagbabago. Kung paniniwalaan natin sila, mas lalong magiging kawawa ang mga tao. Tayo mga kabataan ang magsisimula sa pagbabago sa ating lugar. Kayatin natin ang mga kabataan para makaisa sa proyekto natin sa ating bayan. Dahil dito, nagdesisyon silang magtatag ng kanilang sariling samahan na tututok sa paglutas ng mga problema sa kanilang bayan. Nag-uusap-usap ang mga magkakaibigan kung paano ibabahagi nila ang kani-kanilang expertise. Lider sa mga kabataan, kailangan nating magkaisa upang makabuo tayo ng isang samahan at matutulungan ng mga tao sa ating bayan, lalong-lalo na ang mga kagaya nating kabataan. Leia, ikaw na ang mamuna sa kapwa nating maglinis ng ating komunidad. Sige Miguel, una natin gagawin kailangan malinis ang ating kapaligiran upang mapuksa ang pinamumugaran ng mga lamok. Dahil sa panahon ngayon, napuso na naman ang sakit na dengue. Maliban sa paglilinis ng ating kapaligiran, pwede rin tayo magtanim ng mga halaman, mga mulaklak at mga puno upang maging panangga sa mga darating na bagyo sa ating bansa. Isa rin sa naisip ko ay magkaroon ng community pantry sa mga bata na nangangailangan ng tulong, lalong-lalo na sa mga batang iniwan ng mga magulang. Nag-usap-usap ang magkakaibigan at sinubukan nilang magsagawa ng clean-up drive
at livelihood workshop sa kanilang barangay. Ngunit kukulangan sila ng pondo at suporta mula sa lokal na pamahalaan. Napagtanto nila na hindi sapat ang idealism, kailangan nilang konkreto, plano at pondo. Ng idea, Ella. Ngunit, saan tayo kukuha ng pondo? Malaking pera ang kakailanganin natin para sa community fund. Malaking pondo kakailanganin natin. Saan kaya tayo pwedeng makahingi ng tulong? Sa opisyalis ng pamahalaan? Alam naman natin na ang namumuno sa atin ay ginagamit tayong mga kabataan para sa sarili nilang kapakanan. Ang magre-resiglo mula sa patapong bagay dahil dito makagawa tayo ng mga panibagong produkto at maaari nating ibenta para magkaroon tayo ng pondo. Sang-ayon ako sa planong naisip mo, Kiko. Ako na ang mahikayat sa mga kabataang para sa ating naisip na programa, lalong-lalo na mga kabataang walang ginagawa. Sa halip na makaisip sila ng hindi maganda, sasama na lang sila sa atin sa paggawa ng mga bagong produkto mula sa basura na nakakakalat sa paligid. Para mabawasan ang kalat sa lansangan dahil isa rin itong problema ng ating bayan na pinapabayaan lamang ng namumuno sa ating bayan. Para makalikot tayo ng mas malaking pondo, mag-launch ako ng crowdfunding online. Magandang naisip mo, Ella. Tagumpay ang kanilang misyon dahil nakatanggap sila ng suporta mula sa iba't ibang sektor, kabilang ang ilang kabataan sa iba pang bayan. Ang kanilang mga proyekto ay naging matagumpay at mas napansin ng media. Unti nilang makakamit ang kanilang mga adhikain, tulad ng pagkakaroon ng scholarship fund, pagpapatay ng isang community garden at pag-aayos ng public library. Mapapansin ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno ang kanilang impluwensya, kaya't susubukan nilang hadlangan. Sila ay hikayatin ng mayor na sumali sa kanyang kampo kapalit ng malaking pondo para sa kanilang proyekto. Ngunit tatanggihan nila ito. Nagplano ang mga kabataan ng isang malaking rally upang ipanawagan ang kanilang mga issue. At sa gitna ng rally, susubukan silang guluhin ng mga bayarang tauhan ng tiwaling mayor, ngunit hindi sila magpapatalo. Makikita ang pagbabago sa kanilang bayan mula sa mas malinis na kalsada, masiglang kabataan at mga programa sumusuporta sa edukasyon at kabuhayan. Ang pelikula ay matatapos sa isang eksena kung saan ang grupo ay tumutulong sa iba't ibang bayan upang ipalaganap ang kanilang advokasya. Simbolo ng patuloy na pagsulong ng bagong Pilipinas. Ang pelikulang ito ay isang paalala na ang kabataan ay may mahalagang papel sa paghubog ng kinabukasan ng bansa. Hindi sapat na maghintay ng pagbabago. Dapat ay maging aktibo tayong kabahagi sa paglikha nito.